Dong, kung makita ko na mo karos TV, nagadto sa kugmayo. Surrender na lang ta. Surrender na lang. E total, tabangan ta sa ato presidente. O sa ato ang Chief of Staff, General Ronald De La Rosa. Akong pasalig, kung surrender ka, tabangan ka nila. Kaya salamat. Naniniwala si Albuera Leyte Chief of Police Juvie Espinido na nandito lamang sa bansa si Kerwin Espinosa. Hinihinalang isa sa pinakamalaking drug lord dito sa Eastern Visayas. Taliwasan ang unang impormasyon na nasa Malaysia ito. Bagong talagang Chief of Police lamang dito sa Albuera si Espinido, subalit ayon sa kanya, matagal nang alam hindi lamang ng mga taga rito kundi maging ng mga otoridad na nasa iligal na gawain ng droga si Kerwin at ang ama nito na si Mayor Rolando Espinosa Sr. Ipinapangako umano ni Espinido na hulihin nila si Espinosa. Magkagayunman, wala rin namang dapat na ikatakot si Mayor sakaling gusto nitong bumalik ng Albuera. Handa rin umano si Espinido na bigyan ito ng proteksyon dahil sa nananatili pa rin itong Mayor ng bayang ito. Puwera na lamang sa araw ng Sabado kung kailan ay nasa simbahan ito. Sa unang tingin, isang napakatahimik na bayan ng Albuera dito sa Leyte. Pero sa oras na makipag-usap ka at magtanong sa mga taga rito, tila tikom ang kanilang mga bibig at mararamdaman pa rin ang kanilang takot. Pero ayon na rin sa ilan nating nakausap na ayaw magpakita sa kamera dahil takot para sa kanilang kaligtasan, medyo nakahinga na umano sila dito. Tila nga daw nagkaroon sila ng independence nang mawala ang mga Espinosa dito. Alam daw ng mga taga-Albuera ang mga gawain ng mga ito dahil sa marami na rin daw napatay dito sa kanilang lugar ang pamilyang ito. Kinumpirma naman ito ni Chief Inspector Espinido kasabay ng pagsasabing may humigit kumulang sa 60 unsolved crimes and killings bago at matapos ang eleksyon na ayon dito ay malamang na election-related. Sa ngayon naman ay maayos na ang peace and order situation sa bayang ito at tumaas na rin ang tiwala ng mga taga rito sa mga alagad ng batas. Sa katunayan, sila na rin mismo ang nagbibigay ng mga impormasyon sa mga kapulisan. Kamakailan ay nagkaroon ng encounter sa pagitan ng mga militar at mga tauhan ni Kerwin. 6 ang namatay sa mga tauhan ng mga Espinosa at nakarecover ang mga kapulisan ng mahigit sa 40 high-powered guns na sa ngayon ay nasa pangangalaga ng crime laboratory. Kaninang umaga ay nakausap umano ni Espinido ang isang anak ni Mayor Espinosa at sinabi nito na nasa isang ospital sa Cebu ang kanyang ama at masama ang kalagayan. Sige, sir. Bahala ka sa buhay mo. Bahala ka sa buhay mo, Kerwin. Magdasal ka na at bahala ka sa buhay mo. Kung pamilya mo, iibig ko na sa White House, Kerwin. Ayaw lang umalis hanggat hindi ka raw dumating. So, kung hindi ka magdating ngayon, hindi ka pa mag-surrender, then your family will be put in jeopardy. Matagal lang naubos sa pasensya ko. Sa kanya? Sa kanilang lahat, hindi na sa kanya. He's protecting his son, allegedly. His son is the number one listed drug lord in Eastern Visayas per watch list of the president. So we have here Mayor Espinosa. Any questions? Tuesday, sir, from Tuesday po. Sir, Tuesday, you have visit our Ano na po ang mangyayari ngayon, sir? Hawak niyo si Mayor Espinosa. Saan po niyo siya? Turnover? Ikukulong ba siya? O baka anong proseso? Right now, wala siyang warrant of arrest. We cannot detain him. Although, he is fearing for his safety, that is why he voluntarily surrendered. So, napapakustody siya sa akin, and we will turn him over to the investigators of CIDG, and we will get some, we will conduct investigation, and kung wala tayong, what is important here is that kung wala tayong ma-file na kaso sa kanya, what is important here is he headed to the
call of the mayor of the president to surrender, and he promised to cooperate with the government in its war against drugs. He promised to me that given the chance to go back to his hometown and govern his municipality, he will really be zero tolerant in drugs. Follow-up lang, sir. Anong mangyayari po dun sa anak niya si Kerwin or Erwin? Standing pa rin po ba yung utos ng Presidente na shoot on sight? Yes. The order ng mayor shoot on sight is still active hanggat hindi siya mag-surrender. Kaya nga, kung nakikinig kayo si Kerwin, your father has already surrendered, so you should follow your father. Dahil pag hindi ka mag-surrender, mamamatay ka talaga. Mamamatay ka talaga pag hindi ka mag-surrender. So you better surrender. Dahil your life really is in danger. Jeff Cameron will ask the next question. Sir, Jeff, sa investigate. Sir, just to clarify, so we're saying na yung pag-voluntary surrender is admission to guilt na may links talaga with drugs. Is that what you gathered from talking with the mayor? Ang kanya naman is, in-admit niya na yung kanyang anak na si Kerwin is really into drug dealing. In fact, inaamin niya na Kerwin Espinosa is getting his supply of drugs from Peter Ko, who is right now detained at the Bilibid. So, inaamin niya yung ginagawa niya kanyang anak, but according to him, hindi niya makontrol yung kanyang anak. So, that's per his statement. So, kaya nga, papimbestigahan natin sa mga investigators ng CIDG para makakuha pa tayo ng magagandang informasyon coming from him. But right now, as I have said, only the father surrendered while, ito nga, sabi is, according to the list of the president, sa watchlist sa president, siya ay drug protector ng drug lord. And the drug lord allegedly is his son, Kerwin, who is still in hiding. Siya mismo, hindi niya alam kung saan niya nagtatago. Hindi niya alam kung nasa abroad o dito na sa Pilipinas. But cannot be contacted yung kanyang anak. At kung nandito lang siya sa Pilipinas, kung nakikinig ka ngayon, Kerwin, you better surrender or die. So next question, Sir, Mayor. follow-up question. Sir, yung shoot on-site order, paano po natin i-implement yun? Kung file na po ba tayo ng kaso, may kaso na po ba? Ano po yung proseso natin? Simple lang. Pag makita siya, arestuhin siya. Kung hindi siya manglaban, buhay siya. Pero kung siya manglaban, and we presume he is armed and dangerous, according to reports, may arma siya, then he will be shot. Pag siya lumaban. Ano pong kaso niya ngayon, sir? Sa ngayon, out on bail ba siya? Yung kaso niya, pwede siya kaso. Ha? Right now, wala tayong pinahawakan kaso sa kanya, kay Kerwin. But still, inaamin na kanyang father that he is really into drug dealing in that part of the country, particularly Eastern Visayas. Sir, next question from Mayor. Sir, wala bang legal gray areas yun, or are we considering it as an ongoing crime? That's why justified yun. Ang panghawakan lang namin yan is alam namin na siya ay drug lord, at pag siya ay pupuntahan ng pulis at siya lumaban, may armas, talagang mamamatay siya. Huwag siya lumaban para hindi siya mamatay. Sir, si Mayor, do you have plans of turning him as a witness, given that he's given information? Limited pa yung engagement namin na pag-usapan dahil yung nga, 4 o'clock na kami nagkita kanina dahil nga, pabalik-balik ako sa Malacanang kagabi. So,
umaga na, 4 o'clock na siyang naghintay dito. So, hindi pa wala pa kayo masyadong napag-usapan. But what is important here is he pledged his support to the government's anti-drug campaign, and he really promised to join the war against drugs. So I just hope he is true to his words. Otherwise, we have a lot of may kalalagyan siya pag hindi niya panindigan yung kanya sinasabi. Meron siyang kalalagyan.